Parang busog na, ano? So, parang dessert na lang siguro to. Pero, of course, salamat po. Ayan, salamat sa Panginoon dahil ang salita niya po talaga ay ang dami pong revelation, no? Iba-iba po yung bagay na inihahayag ng Diyos sa bawat naririnig po nating salita niya. Ayun, so open heaven pa rin po. Sabihin mo sa katabi mo, open heaven. Amen, open heaven. Yan po ang ating series. And ang title po nito, basahin po natin mga kapatid, Living in Light of Eternity. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Living in Light of Eternity. Are we excited, church, to read the Bible? Amen. Everybody read the passage, 2 Peter chapter 3, beginning at verse 1. Ang sabi po dito ni Apostol Pedro, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng mga ilang bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na binigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, everybody say in the last days, ayan, mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Verse 4, sasabihin nila, nangako siyang darating, di ba? Nasaan siya? Namatay na ang aming mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa verse 6 po, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng unang panahon. Sa pamamagitan din ng ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, ngunit ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Everybody say temporary. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti. Everybody say perseverance. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Verse 13 po, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa verse 16 po, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang paalala.
May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga ipapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw. Everybody say, be watchful. Ayan. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Verse 18 po. Everybody read your Bible. 3, 2, 1. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Amen. Panandalian po tayong manalangin. Lord, our Father in heaven, we thank you for this morning as we read your word, Panginoon. Maging ito nga po, Lord, maitanim ng malalim, mag-ugat at magbunga sa buhay namin. Bigyan mo kami, Lord, ng wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po, Panginoon. Papuri at pasasalamat, pagsamba ay sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, living in light of eternity, mga kapatid, because we are in the last days. Sino po dito nakakaalam we are in the last days? No? At kanina pa nababanggit talaga yun, no? One spirit talaga, that we are in the last days indeed. And yung sinasabi po ni Peter po dito, ni Apostle Peter, is he is tackling the heaviest topics in the New Testament. Ano yung heaviest topic? Yun nga po, yung patungkol sa last days o katapusan ng mundo. And delay of Christ's return. Everybody say delay. Yan. Bakit parang may delay yung Christ's return? Malalaman po natin yan. Because the reality of coming judgment at yung mga Kristiyano na namumuhay ngayon sa sanlibutan, ito po ang last days, mga kapatid. So Christ's delay is not a sign of broken promise. Hindi po broken ang promise ni Lord. Amen. But it is a reflection of God's patience. Everybody say patience. Ayan, God is patient, no? At talagang binibigyan niya ng many chances ang lahat ng tao na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Amen. Kaya po tayong mga nakakilala na sa Panginoon, ano po ang dapat nating gawin? Of course, una yung panalangin, yung ating pamilya, yung mga malalapit sa atin, patuloy natin itaas sa Panginoon at isabuhay natin, sikapin natin na mamuhay sa kaliwanagan ng gospel. Nang sa gayon po, sila po ay makasumpong ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dahil po sa ating panahon, maraming tinatawag ng skeptics challenge. No? Sinabi, balikan natin yung verse 4. Yung marami pong mga taong pinagtatawanan yung huling araw. Diba? Tagal nyo nang sinasabi yan eh. Diba? Yung marami pang nagmamak sa Panginoong Jesus. Diba? Lalo na itong month of June, diba? Marami is iniiba yung ibig sabihin ng rainbow. Diba? So, iba po talaga na ang panahon natin ngayon in the last days. That's why we need to stand firm in faith, in truth. Alam po dapat natin yung totoo nang sa gayon hindi po tayo maligaw ng landas. Kaya po nandun yung word na sikapin. Dahil marami pong mga matatalino sa mundo ang mangungutya at magtatawa at i-challenge ka. No? Because they are skeptics. Ibig sabihin marami silang mga pandarayang tanong o mga tanong na hindi naman talaga nais humantong sa katotohanan, kundi ang nais lang nila is masunod yung kanilang gusto. Amen? So kaya, ang sinasabi po, yung mindset. Everybody say mindset. Ayan. Bakit po mahalaga yung mindset? Kasi po iba-iba yung mindset ng tao eh. Diba? Merong laging negative mindset. Meron yung growth mindset. Yung growth mindset, yun yung tumatanggap ng correction. Yun yung tumatanggap ng word of God. Amen? At yung mindset na sinasabi sa atin, kingdom mindset dapat. Everybody say kingdom mindset. Yan. Because yung skepticism often stems from a short-sighted view of history. No, if there is no final judgment, there are no ultimate consequences. So bakit po kailangan ng paghuhukom?
dahil po merong kasalanan na dapat magkaroon ng hustisya. Amen. Everybody say justice. Marami pong kaso ngayon kahit sa Pilipinas wala pang justice. Pero praise the Lord, alam po natin na darating din ang araw na magkakaroon ng justice because God is just. Amen. He is a just God, no? At meron ding tinatawag dun sa verse 1 to 4 na yung the trap of normalcy. Marami na ngayong norms. Everybody say norms. Yung dina-normalize na, publicized na, no, yung mga kasalanan, 'di ba, yung mga bullying, yung mga, 'di ba, pangmamak sa mga gawain ng Panginoon, no? We easily fall into the trap of thinking that because tomorrow looks exactly like today, no, na normal day lang naman, 'di ba? Pero alam ba nung Venezuela na 7.5 mangyayari? Alam ba nung Mindanao na 7.8, tama ba? Walang nakakaalam ng lindol. Amen po? So, hindi po dapat tayo yung, kumbaga, katulad sa devotion, yung nagpapabaya sa ating Christianity. Amen? Dapat po, we are always abiding in the vine. Amen? Because things will go on forever. Yun yung sinasabi ng ibang mga tao. Hindi, wala naman yung second coming. Last days kayo ng last days. No? Marami pong mga ganoon. Pero, hindi nila alam yung mga nasusulat nangyayari na ngayon. So ano ang dapat po natin gawin? Sa application, expect pushback when you live for an eternal reality. Sino dito yung hindi nasusurprise pag may persecution? Yung sarili mo pang pamilya or sarili mong mahal sa buhay or kapitbahay, di ba? Nagpa-persecute sa'yo or kaibigan mo, nakaka-surprise po ba yun? Hindi po yung nakaka-surprise because we are in the last days. And even the early church experienced even more persecution. Naalala niyo si Stephen? Yes, pinagbabato hanggang sa mamatay. Ganun din yung ibang mga apostol, hindi maganda yung kanilang experience. But because they know the truth, tangan-tangan nila yung gospel na magbibigay kaligtasan sa tao, hindi nila inalintana anumang persecution. No? So, pero ang nakakalungkot, maraming Christian is parang sensitive agad, ano? Diba? Napahayagan mo lang ng kaunti, natapik mo lang ng correction ng salita ng Diyos, parang ayaw ko na, ganyan pala. Pero hindi natin nalalaman na yung correction, yung discipline ng Panginoon, it will make us grow. Because growth is uncomfortable. Meron bang growth na komportable? Wala pong gano'n. Sino dito nakaalala kay Peter na lumakad siya sa ibabaw ng tubig? Sabi ni Jesus, come here. No? Eh, nandun siya sa comfort zone niya, doon sa boat, kasama ng mga natatakot ding mga kasama niyang Christians, mga disciples. Pero si Peter, na merong lakas na loob, Lord, paparian mo ako. Ba? Narinig niya yung boses ni Lord. Yung salita ni Lord, ang sabi ni Lord, halika rito, pumarito ka. Nakahakbang po ba si Peter? Yes. Bakit po siya nakahakbang? By faith. No, yung mga waters na malalakas yung mga waves, it reflects or represent the problems in this world. No, yung mga kinakaharap nating crisis, di ba, economic crisis, energy crisis, kung ano-ano pang mga problema at yung mga anxiety, yung mga takot natin, no, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na lumakad sa ibabaw ng problema. That in the last days, we must learn to walk above the waters, above the waves, because Jesus is above the storms of life. Amen? Na hindi po dapat tayo matinag. No, wag po natin pairalin yung ating laman o yung ating emosyon. Diba? Less emotion, more devotion. Amen? Sabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Hindi ako, kundi si Lord. Yung masunod, hindi ako. Amen? Yun po ang nais ng Lord mangyari sa atin in these last days, mga kapatid. Kaya kung babasahin po natin ulit yung chapter, yung verse 5, no, yung God's perspective on time and judgment. Ano ba ang timeline ng Panginoon? Sabi doon, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Yung mga taong nang mamak or nang tatatwa or natatawa sa gospel. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang, everybody say, Word of God.
paano po nalikha, 'di ba? Review tayo doon sa Genesis on the, 'di ba? On the first, second, third, fourth, fifth, sixth, nilikha sa pamagitan ng salita. Nung sixth day, paano po nilikha ang tao? Sa pamagitan po ng kamay ng Diyos. Kaya special ka eh. Special ang bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, you're special to God. Ayaw niya nga na isang may mapahamak eh. Kaya mahalaga yung salita. Kaya nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Dahil yun sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang it shows cleansing. At pagkatapos ng baha, may rainbow. Bakit nagkaroon ng rainbow? It is the promise of God na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang rainbow, hindi ang ibig sabihin ng rainbow na yung gawin mo kung anong gusto mo. Yun kasi yung tinuturo ngayon no, na yung rainbow, it's a sign of freedom, di ba? Kalayaan. Gawin mo kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano ang nararamdaman mo, yun ka. Yun ang ginagamit. Now, dapat gamitin natin yung salita ng Diyos. Tubig na naglilinis sa maruruming isip, sa maruruming budhi, sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. In these last days, the Word of God is the ultimate authority. Must be the ultimate authority of yourself, of your family, at nawa sa ating pong bansa. Amen. So Peter counters the scoffers. So ito ay talagang straight to the point, sabi ni Peter, no, dito sa mga verses na ito, that the focus from human timelines to God's cosmic reality. Hindi naman natin alam kung kailan yung time ni Lord eh. Amen. Sino dito nakakaalam ng time ni Lord? Wala pong nakakaalam noon. Maging yung prayer mo, hindi mo nga alam kung kailan ma-answer eh. Pero nagtitiwala ka sa Lord na masasagot yun. Amen. But not on your time. Diba? Hindi yung sasabi mo, Lord, pag mga 12 na, dapat may pambayad na ako ng kuryente kasi pupunta na yung Meralco eh. Hindi ganon. Sabi nga sa Biblia, no, His ways are not our ways. Yung paraan ni Lord, hindi natin yun paraan. Yung isip ni Lord, hindi natin yun isip. No, kung paano malayo ang lupa sa langit, ganun din ang isip ng Diyos, hindi natin makaharap. Amen. Ano po ang dapat nating response? Respond in faith, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Kasi tayo, ginagamitan natin, inuunawa natin lahat ng bagay na kahit hindi naman natin maunawaan. No? Kaya napakahalaga nung personal prayer and relationship natin sa Panginoon. So we can be guided and we can have wisdom from the Lord to figure out yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. So, sabi ni Peter, no, sa verse 6, no, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. So, yun yung ancient first world na ginunaw, paghuhukom. At meron susunod na judgment. Sino po dito naniniwalang mangyayari yun? Amen. Yes. No? Kung yes, gusto po natin maayos ang sanlibutan, pero maraming tao ayaw umayos. And we are here on the same planet. Amen. At tama naman talaga yung Biblia. Wala talagang makakapag-ayos ng isang bagay o isang bansa o na kahit anong sira kung hindi ang Panginoon. Amen. Amen. Open heaven, yung tinatalakay po natin, at ang susi po sa open heaven ay obedience. Amen? So, the world has been radically disrupted. God judged the ancient world through waters of the flood. The current stability of the earth is held together by the same divine word. Amen? Parehas po ang sinasabi ng Panginoon, katulad din sa panahon ni Noah. Ano ba yung mga tao sa panahon ni Noah? Di ba pinagtatawanan siya? Siguro crazy na to si Noah. Isipin mo, naggawa ng arko sa ibabaw ng bundok. Anong bang ginagawa niya? And anong ginagawa ni Noah? Invite siya ng invite, no? Sabi doon sa Genesis, Noah was a preacher of righteousness. Amen?
Pinipreach niya talaga yung katwiran ni Lord at sinasabi niya, magsisi na kayo at tumalikod sa kayong kasalanan at manumbalik na sa Diyos. Tayo na, doon tayo sa arko. Kumbaga, pag gagawing pelikula, ganun yung sinabi ni Noah. Amen? Pero anong ginagawa ng mga tao, di ba? Katulad din ng panahon natin ngayon. Walang pakialam at walang panahon sa Diyos. Yun po ang nangyayari. That's why, mangyayari po talaga yung judgment at magkakaroon ng new heaven and earth. It is reserved for a future judgment by fire. Everybody say, judgment by fire. Pag sinabi natin by fire or judgment by fire, pag sinabi kasing fire, doon talaga lilitaw lahat eh. Pag pinaraan sa apoy. Amen? Doon talaga magsusulit ang lahat. Kaya yung time ni Lord, sabi sa verse 8, mga kapatid, to 9, sa mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. So, ibig sabihin, same lang. God is not affected by time. Si dito na alam yun. Affected ba si Lord ng time? Affected ba si Lord ng matters? Diba? He is above time. And the time is in His hands. Amen. Siya po ang may-ari noon. No? So, ang ibig po sabihin ni Apostle Peter, hindi natin alam kung kailan. Ngayon, kung hindi natin alam kung kailan, ano pong dapat po natin gawin? Katulad din sa binasa natin, sabi, sikapin ninyong mamuhay, living in the light of eternity. Mga kapatid, sabihin mo ulit yung title sa katabi mo, Living in the Light of Eternity. Ayan. Mamuhay tayo na parang talagang yung nasa eternity na tayo kasi you are immortal na kapatid eh. No? Yes, your flesh will pass away. All are temporary in this world, but you have eternal life because of Jesus Christ. Amen? Kaya napakahalaga nung pinapamuhay natin yung buhay na walang hanggan. Hindi ito dapat tinatago, kundi ito ay ating inihahayag. No? So, ang sabi po, human beings are bound by minutes and hours. Tayo, alipin tayo ng oras, di ba? We are bound by minutes and hours. Ilang oras meron sa isang araw? Parang yung iba, di alam. Ilang oras meron sa isang araw? 24. O, parang nalikot, 21 yung isa eh. Kulang ng 3 hours. Oo. So, 24. At ilang araw sa isang linggo? Ang tanong doon, ilang oras mo yung para sa Lord doon? Nakita natin mga kapatid yung pagkukulang natin. Yes. Ilang oras yung nilaan natin para paglingkuran si Lord at para manalangin. No? So, yan nun eh. Binigay na nga sa atin, di ba? Monday, Tuesday, diba? Yung 6 days. Sabi doon sa Genesis, and on the 7th day, God rest. Ano ibig sabihin ng God rest? It's time to rest upon the Lord. He is the Lord of Shabbat or Sabbath. We must rest upon the Lord at para tayo ay magkaroon ng restoration, yung kalakasan, yung kagalingan. Ang problema marami sa mga tao, yung 7 days ginagawang 8 days. Diba, nawawala na ng oras sa Panginoon. But one day, sabi, one day is 1,000 years and 1,000 years as one day. At sabi sa verse 9, basahin natin. Sabi po sa verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Praise the Lord! Gaya ng inaakala ng ilan. Ay, siguro kinalimutan na ako ni Lord. Diba? Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang ba binibigay ni Lord? Sino dito yung nakaranas na ang daming pagkakataon binigay sa atin ni Lord? At ang daming pagkakataon din yung nasayang. Amen mga kapatid, lahat tayo na-experience natin yun, pero mapagmahal, mabiyaya ang Panginoong Diyos. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Everybody say, sana all. Lahat yan, no? Everybody say, todos. Yan sa Spanish, all. Diba? In English, all. Kaya sabi, lahat yan walang tinatangi. Amen? Lahat ng tao mahal ng Diyos. Amen?
Sino dito naniniwala lahat ng tao mahal ni Lord? Ang hindi niya lang kayang matanggap yung kasalanan. Talaga. Because He is holy, no? And hindi pwedeng magsama yung kasalanan at yung banal. Tama? That's why Jesus Christ died on the cross to pay our sins. Pay for our sins. Amen? The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you. Pinagpapasensyahan ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinagpapasensyahan tayo ni Lord. And even po, sino dito nakaranas na talagang alam mo, pinagpapasensyahan ka ni Lord? Kahit ano nung ginawa mong karumihan or mga ano, andyan pa rin si Lord. He still pursue me. Totoo ba, Panginoon, you still love me? Diba? Katulad ng prodigal son, na andun na siya sa talagang edge of his life. Andun na siya sa babuyan, diba? Amoy kaling baboy na siya. Pero nung umuwi siya, sinalubong siya ng tatay, no? Kahit sobrang dumi niya, or parang, kumbaga, taong grasa siya, diba? Pero niyakap siya. At nilinis siya ng salita ng Diyos. No? Kaya napakahalaga mga kapatid, alam natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon, ma-share din natin sa iba. Amen? Because the love of the Lord, His goodness, leads people to repentance. Sabi doon, patient toward you, not wishing that any should perish. Hindi katulad ng mga tao, sana tamaan siya ng kidlat. Pero si Lord hindi ganon. Kainin na sana siya ng lupa. Yung mga ganon no? Hindi po ganon ng Lord. He do not want that anyone should perish, but that all should reach repentance. Bakit kailangan po nung repentance? It is a requirement. Everybody say requirement. Repentance. At ang repentance po ay hindi siya one time, big time, na nag-altar call, umiyak ka, and then confess ka sa Lord. Hindi yan. Part yun. Pero repentance is a lifestyle. It is a transformation in your life and in your family. No? So yun ang totoong repentance. Kaya, the day of the Lord, mga kapatid, ay palapit ng palapit na. Kahit pa habang nagpipreach ako dito, pwedeng mag-rapture? Anytime. It can happen. But what truly matters sa Panginoon is yung lahat ay makapagsisi. Kaya nga parang merong delay. Bakit? Kasi mabuti si Lord Ayaw niya mamay mapahamak. Gusto niya makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen? It will arrive unexpectedly. Sabi nga, katulad ng magnanakaw. At sinabi ni Peter, the heavens passing away with a roar, the heavenly bodies melting with fervent heat. Ibig sabihin, matutunaw ang sanlibutan ito. No? Sino dito yung talagang gustong mabuhay sa sanlibutan forever? Yung iba nga talaga ayaw na no? Lord, kailan ka bababalik, di ba? Kasi grabe, yung mga nangyayari, hindi na talaga natin, yung pasama ng pasama, totoo talagang nangyayari, hindi natin alam kung gaano nakasama ang sanlibutan. To describe a total dissolution of the old order. Pangatlo, the ultimate question. Everybody say, the ultimate question. Ano yung ultimate question? Everybody read. How then shall we live? Paano tayo mamumuhay, Pastor? Diba? Dumadami na yung makasalanan. Hindi pa pwedeng makijoin na lang tayo sa kanila. Kasi, di ba, alam mo naman, Pastor, majority wins, di ba? Ganoon. Pwede bang makijoin na lang sa kanila? Hindi. Sabi ng Romans chapter 12 verse, di ba, 2, do not any longer conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your sa isip. Paano mo ma-renew yung mind? By hearing and hearing the Word of God. Yun po ang itanim natin. Paano tayo mamumuhay? Sa verse 11. Yan. Everybody read your Bible. Ang sabi doon, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may, everybody say, live a holy life.
At sikapin ninyong maging... Bakit kaya ginamit yung word na sikapin? Kasi by nature, makasalanan tayo. Amen? Sino dito yung alam niya na ang bawat isa sa atin may capacity pumatay? May kapasidad na magnakaw, mangalunya, yung lahat ng kasalanan sa Old Testament, sa Ten Commandment. Yes. Pero, dahil sa Holy Spirit na pinagkaloob sa atin, at dahil sa salita ng Diyos, meron tayo ngayong pagsisikap para maging maka-Diyos. Hindi tayo yun. Actually, yung pananampalataya nga, galing din sa Diyos yun. Yung lakas, yung talino, wala tayong ambag eh. Amen? Lahat po ay galing sa Diyos. Alam ba bakit naririto ka? Dahil din yun kay Lord. Hindi yun dahil din sa gusto ko kasi or what. No. It's because of God. Kaya nga, sinasabi po sa atin, yung mga prophecy na fulfill na ngayon. No? He gives it to change our current behavior para tayo ay magsumikap na. No? Yung hindi na tayo yung paisi-isi Christian lang. Ano yung paisi-isi Christian lang? Na okay lang ako, basta ako ligtas, bahala na siya. Simba uwi, yung mga gano'n, di ba? Na parang it's just a religious ritual law, di ba? Na okay na yun, nakapagbawas na ako, na minusan na ako ng mga 500 points na kasalanan, so meron na lang 500 na lang. Hindi po gano'n mga kapatid, no? Ang sinasabi po doon, lahat ng tumanggap kay Kristo, ang tingin ng Ama, perfect. Sino dito alam yan? Yes. Kahit hindi ka perfect, pag nag-pray ka, you're a perfect man. Why? Because Jesus died for you. Because of the blood of Jesus that washed away your sins. Amen? Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Na tayo ligtas na. Wala na ba tayong gagawin? Ligtas na ako. Okay na. Hindi po. Meron tayong purpose and mission. Sabihin mo sa katabi mo, we have a purpose and a mission. Kaya nga buhay pa tayo ngayon eh. No? Kaya tayo buhay. You will be immortal, kapatid. You are immortal until you fulfill your purpose and mission. Amen? Kasi pagka, ibig sabihin, Kristiyano ka, tapos nawala ka na dito sa mundo, ibig sabihin, tapos na yung mission mo. Pero alam mo, ba't buhay ka pa ngayon? Hindi pa tapos ang mission mo. Amen? And he asked the foundational question. Anong sabi ni Pedro? Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be? At ang sabi niya, number 1, mamuhay kayo ng maka-Diyos. Sa 12. Everybody read verse 12. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. 2 beses po ginamit yung pagsisikap o persevere. Kasi po, ang nais ng Lord, magkaroon tayo ng association with Him. Amen? Yung talagang mag-participate tayo sa kung anong pinapagawa ni Lord. Katulad po nitong ating community church, tulong-tulong tayong itaguyod ang gawain ng Panginoon to be a salt and light in this community, in the city of Imus, in Cavite, at hindi natin alam ang plano ng Lord, baka umabot tayo global, international. Habang ginagawa natin yung pagsusumikap, pag sinabi bang magsikap, mag-e-effort ka? May gagawin ka? May kanya-kanyang assignment ba si Lord pag sinabing magsikap? Yes. Kung ano yung season at assignment na ibinibigay sa iyo ni Lord ngayon, halimbawa talagang pinapatutukan niya sa iyo yung family ministry or yung mga simbalay or what, no? Yun ang gawin mo. Amen? In the body of Christ, there are many functions. Amen? Kung ano yung naka-assign sa iyo, yun yung gawin mo for the glory of God and for the salvation na gustong ipahayag matanggap ng marami, no? Na mahayag at matanggap ng marami. Yun ang gusto ni Lord. Kaya pursue holiness. Everybody say pursue holiness. Ayan. Yung pagiging banal, kapatid, hindi banal-banalan kasi meron lang yung banal-banalan. Pero yung pagiging banal, yung inaamin natin na kailangan natin si Jesus everyday. That apart from Him, we can do, Lord, wala, hindi ko magagawa tong
pagpapastor ko. Lord, di namin magagawa tong simbalay. Lord, di namin itong magagawang Bible study. Lord, di namin magagawang mag-share ng gospel, maging living testimony, Lord, kung wala ka sa buhay namin. At true enough, ang Lord ang gumagabay sa atin upang maisagawa rin natin yung nais niya sa buhay natin. Amen? If the physical things of this world are temporary, it is foolish to invest. It is foolish to invest. Third time is a charm. It is foolish to invest our identity and worth entirely into this world. Kamangmangan po, no, na mas talagang nag-i-invest tayo sa mundong ito kaysa nag-i-invest tayo sa spiritual na pamumuhay. Amen po, mga kapatid. At gagamitin ni Lord lahat ng meron tayo para maliwanagan ang mga tao sa paligid natin. Sino dito handang magpagamit sa Panginoon? Amen. Sino kaya sa atin yung sinasabi, Lord, next week na lang. Next week na lang ako mapagamit sa iyo, or sa isang buwan na lang, Lord, or sa isang taon. Sino dito yung merong Bible reading plan? Na, Lord, gabayan mo ako matapos ko nawa itong Book of John, di ba? Itong Book of Acts, Lord. Kasi kalaban mo, flesh mo eh. No, na ayaw magbasa, no, ayaw maten. Pero kailangan lahat ipanalangin natin sa Panginoon. We must look forward with hope. Sino ang ating living hope? Si Jesus. Do not fear the destruction. Huwag kayong matakot sa paghuhukom. Ang paghuhukom po ay isang kagalakan sa mga Kristiyano. Bakit? Dahil matatapos na yung kasamaan eh. Magkakaroon na ng justice, hustisya. Yung mga 30 years na kaso na wala pang justice, 40 years, 50 years, no, 60 years, wala pa rin hustisya. Yung mga na-rape, na-murder, di ba, pinatay na walang kamalay-malay, walang kalaban-laban. Marami po ang wala pang hustisya. But praise the Lord, God has a reckoning day for them. Amen? There's a day of reckoning. There's a day of judgment. Because God will judge, no, the world. So be diligent, sabi doon, to be found by Him without blemish and you are at peace. Pangatlo, yan, matatapos na po. Verse 15 to 18. Sabi doon, grow in grace and knowledge. Everybody say, grow. Ayan. Ito po ay isang command, no? Grow in grace and knowledge. Ayaw ni Lord na maging mangmang kasi tayo, no? Gusto niya talagang matalino ang mga Kristiyano. View in the Lord's patience as an opportunity for salvation. Sabi sa verse 15, isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay. Ang alin? Ano yung taglay? Karunungan. Kaloob sa kanya ng Diyos. Kanino galing yung karunungan? Sa Lord. Sabi nga po sa Santiago, di ba? If any one of you lacks wisdom, kung sino sa inyo nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. And it will be given unto us. Sabi sa verse 16, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat mahirap unawain. Kailangan talaga ng knowledge. Di ba, pag binasa mo yung Bible, hindi mo naman agad maunawaan, tama? Pero dahil sa knowledge and wisdom na binibigay ni Lord, no, hindi lang to sa mga pastor, kahit kanino to kayang ibigay ni Lord. Amen? Nagkakaroon tayo ng pangunawa. At binibigyan ng iba ng maling kahulugan. Amen? Marami po nagpagkakamali yung interpretation. Kaya napakahalaga ng wisdom and knowledge and understanding. Kaya beware, sabi doon sa verse 17, kasi maraming manggugulo. Ngayon, ito ay alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat tayo. Ayan, no? Upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na, ayan. Kapag, di ba, halimbawa, meron lumapit sa'yo or may kaibigan ka, common friend, di ba, na yung buhay niya, di ba, walang sinusunod na batas o walang kinikilalang Diyos, tapos doon ka pa magpapa-advise, di ba? Uy, friend,
broken-hearted ako ngayon, advisean mo naman ako. Tama ba yun? Doon ka magpa-advise sa kaibigang walang Diyos o walang kinikilalang Diyos? Hoy, friend, may problema ako sa pera. Ganun ba? Sige, tumaya tayo sa loto. Sige, yung 5K mo gawin natin 5 pesos. Ilaan natin. Di ba? So kung alam mo yung batas ni Lord, kung alam mo yung principle ni Lord, saan ka dapat mag-invest? Sa gawain ng Panginoon. Amen. Dahil alam mo, pang eternity yon, it will benefit the next generation hanggang bumalik si Lord. Kaya yung ginagawa po natin dito, nagtutulungan tayo, no? For the next generation, to know that only Jesus is the Lord. Dahil ang generation ngayon, marami po ang wala ng Diyos. Nakakalungkot, di ba? Walang sinusunod na batas. Hindi takot. Hindi takot eh. Di ba mga kabataan? Walang takot. Di ba dati natatakot yung mga estudyante sa teacher? Sino natakot ngayon? Teacher na. Dati, gumagano pa yung mga estudyante sa teacher. Ngayon, teacher na yung gumagano. Amen? Mag-ingat kayo. Diba? Mga influencer, yung mga vlogger, kung sino-sino yung influencer sa social media, amen? Akala mo sa paningin, di ba? Or sa unang tingin, sa unang dinig, ang ganda ng mga sinasabi ng vlogger. Pero, pag tinignan mo naman yung buhay, walang sinusunod na batas at walang Diyos. So mag-ingat kayo sa mga ganon. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Kaya sabi sa verse 18, everybody read, sa halip, patuloy kayong lumago. Everybody say, patuloy kayong lumago. Sabi natin sa katabi natin, patuloy tayong lumago sa Lord. Yes, lahat tayo. Walang maiwan, no? Lumago. Paano lumago? Diba? Una talaga, prayer, word of God, devotion, serving the Lord, worship. Amen? It's all part of growth. Kaya sinasabi doon, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Maging puspos ka ng presensya ng Diyos. Amen? At tagapagligtas na si Jesucristo. At sa pagkakilala, talagang dapat yung word niya, alam mo, by heart, pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya, continuously grow in the grace and in the knowledge of the Lord, mga kapatid. There is a calling to flourish. Parang bulaklak, di ba? Parang halaman na dapat tuloy-tuloy po tayong mag-grow. Bakit po? Because there is danger in stagnation. Kapag yung growth mo, di ba, talagang na-stagnant ka, natigil yung growth, merong danger dun eh. Pwede talagang wasakin ng diablo yun. Sabi sa John 10:10, naparito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak at sabi doon, magnakaw, pumatay at magwasak. Sabi ni Jesus, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay, buhay na masagana at kasiyasiya. Kaya growing in grace meaning the environment of growth. Everybody say the environment of growth. Yan. Meron kasing danger of stagnation eh. Kaya yung point number 1, we must have environment. Ibig sabihin, a community of believers. Dapat nagtutulungan tayo sa panalangin, nagpapaalalahanan tayo. Amen? Yan po ang dapat gawin natin. Pangalawa, growing in knowledge. The engine of growth. Yun yung makina, no, ng paglago. Ano yung knowledge? Ibig sabihin sa Word of God. Mahalaga po ba yung Bible study? Mahalaga po ba yung pag-attend, yung prayer meeting? Pag-attend sa mga services, yung mga fellowship. Amen? Kasama po yun sa growth. No, mahalaga po ba yung giving? Mahalaga po ba yung carrying each other's burden? Yes. Point number 3, the ultimate goal is for the glory of Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Kaya, a call to move forward. Sinasabi ni Pedro, he tells us to grow in something we did absolutely nothing to earn. Everybody say, by grace. Wala tayong ambag doon. Pag sinabing grace, galing lahat kay Lord yun. Amen? Siya lahat magsusupply ng ating pangangailangan, yun ay tinatawag na grace. So how do you grow in something that is completely free? To grow in grace doesn't mean you earn more of God's love. It only means
You grow in your comprehension, in knowledge. Diba? May sinasabi sa Biblia, sa pananampalataya, idagdag ang kaalaman. Sa kaalaman, diba? Sinasabi doon, idagdag ang pagtsatsaga. So, kaya napakahalaga yung comprehension, reliance, and application. Hindi yung marami tayong alam sa Bible, hindi naman natin ina-apply. Diba? Kumbaga, parang kabisado mo na ata from Genesis to Revelation, pero wala kang sinunod kahit isa. Hindi yung grow in grace. Kaya napakahalaga yung deepening our roots, yung ugat, mag-ugat ka. Amen? Growing in grace, every day, panalangin, devotion, no? Surrender sa Panginoon. You become more aware of how deeply you need Jesus. Sino dito, everyday you need Jesus? The more mature you become in Christ, the larger your view of your sin becomes. Diba? Kapag kilala mo si Lord at alam mo yung puso niya, kung ano yung ayaw niya at kung ano yung gusto niya, the more na mag-grow ka. The infinite magnitude of God's forgiveness becomes even clearer. Ano po ang goal natin? Extending it to other people. Nung na-receive natin yung understanding, yung knowledge, yung wisdom, wag po natin ipagdamot. Ito po ay i-share natin para ang lahat ay maliwanagan. You naturally become a conduit of that favor. Everybody say favor. You will have a favor to the people around you. You grow less judgmental. Paano malalaman ng isang Kristiyano na nag-grow na? Hindi siya judgmental. Kasi yung judgment department ni Lord yun eh. Ang department natin, mag-share at ipaalam yung Word of God. Ngayon, kung ang dating kapag sinishare mo yung Word of God is parang nadjudge sila, alam mo, we can only do so much. Hindi natin ma-avoid yung offense dahil marami talagang ma-offend sa Word of God. Amen? Kaya mahalaga yung panalangin and guidance ni Lord. Pero, you grow less judgmental at nagiging grow in forgiving one another ka na. Nagiging mapagpatawad ka na, slower to anger, yun ang mga ebidensya ng isang taong nag-grow. Slower to anger and quicker to extend mercy. Yun po ang sinasabi ni Apostle Peter. Kaya mga kapatid, church, no, ang spiritual growth is not automatic. Dito po ako magtatapos, no. Spiritual growth is not automatic. It requires intentionality rooted in God's grace or God's word po yun, no? Intentionality, yung may pagsasadya. Amen. Sino dito yung sinadya niya talagang pumunta dito? Hindi naman yung pagkagising mo, hindi ako si Jim na, oh. Di ba? Pinaghandaan mo yan kagabi, di ba? Ay, ito isusot ko bukas. Intention eh. Kasi nga, gusto mong mag-grow. Kapag gusto mong mag-grow, di ba, may dapat intention kang mag-grow. No? Kasi hindi automatic matured ka na agad. You don't become a mature believer simply by sitting in a church for 20 years. Kahit 20 years ka na, Christian, or more than, kung hindi tayo lalago sa grace ni Lord, pag sinabing grace, yung knowledge, wisdom, and understanding, hindi po magiging stagnant ka pa din. Kaya napakahalaga nung maging submissive tayo sa Panginoon. Just like yung example, yung sitting in a garage doesn't make you a car. Kapag tumambay ka ba sa garahe, magiging kotse ka? Hindi. Di ba? Because growth requires intentionality. So, sino po dito gusto pang mag-grow? Sino dito yung inaamin niya, Pastor, kailangan ko pa pong mag-grow sa pagpapasensya? Pastor, kailangan ko pa pong mag-grow yung sa temper ko? Pastor, kailangan ko pa pong mag-grow mahalin yung mga difficult people? Pastor, kailangan ko pa mag-grow sa forgiveness? Grabe, same tayo. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. The good news is, God's grace is available every day. Anytime you call on Him, His grace is sufficient for you. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. And we will worship the living God. And as the Lord says, mga kapatid, in these last days, magsikap tayo, live. Ano yung title natin? Live in light of eternity. Sa liwanag
ng gospel, sa liwanag na buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Doon tayo mamuhay bilang